Nagpapadyak ako. Magandang araw po sa inyo lahat, mga master! Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pagsubaybay sa ating mga tatalakayin. Nagpapadyak ako. Sabi ng isang opisyal ng gobyerno, paramihin daw ang mga siklista. Bigyan daw ng daan ang mga siklista, hindi lang sa EDSA. Bakit? Nakikita nyo na ba na kung gaano kaganda ang pagbibisikleta? At nakikita nyo na rin ba kung gaano ka-worst ang pagbibisikleta sa Metro Manila? Nagpapadyak ako. Yan ang tatalakayin natin ngayong araw, mga master. At kung gusto mo tong gantong uusapan natin ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa ating mga socials. Ayan nakikita yung mga socials natin. Meron na tayo sa FB, meron na tayo sa TikTok, meron tayo sa YouTube channel at meron tayo sa IG. Alright? Maraming salamat. Padyak ako kahit nagpapadyak ako. Alam niyo mga master, sa pag-subscribe at pag-follow nyo, isang follow lang, isang subscribe ay malaking bagay na yan para magdire-diretso tayo. Dahil kapag nakita natin na lumalago ang ating community, abay mas masaya ang buhay. Alright? Nagpapadyak ako. Wala na tayong marami pang pag-uusapan dito. Sisimulan na natin ang talakayan at meron akong ipapakita sa inyo na isang government official na first time ko yatang naging masaya para sa kanya. Nagpapadyak ako. At tatalakayin natin kung ano nga ba ay kinakaharap ng mga siklista at ano yung mga worst dito sa Metro Manila, kung bakit hindi tayo dumadami at kung bakit marami ang nawawala. Okay, so kung interesado ka rito, standby ka lang. Shoutout muna sa mga bago nating followers. Maraming salamat sa mga bago nating sumusubaybay at natutuwa ako dahil unti-unti tayong dumadami. Alright? Pero mas masaya kung maraming kasama. Narinig niyo yung kanta? Mas masaya kung maraming kasama, di ba? Pero ngayon, simulan na natin. Isang mabilis lang to. Kaya huwag kayong mawawala, ha? Tsaka huwag niyong i-skip para at least kahit paano makita niyo yung unti-unti. Yung tinatalakay natin, hihimayin natin kung ano yung mga dapat at anong hindi dapat gawin ng ating government para sa mga siklista na katulad natin. Okay, sisimulan natin. Ayun na. Ito pa lang, nakikita nyo na kagad. Sigurado, lahat kayo nakaka-relate dyan. Lahat kayo nakaka-relate dyan, sigurado ako. Lahat ng mga bike to work, lahat ng mga medyo, alam nyo na, yung medyo gusto lang makatipid ng konti, yung gusto lang makapagpapawis, gagamitin nila yung kanilang bisikleta from bike to work. Ang masakit, kung ganyan. Diba? Kung ganyan ang kahihinatnan natin. Pero alam niyo mga master, natutuwa kasi ako dati. Ito papakita ko sa inyo. Meron ako ipapakita sa inyo. Chotomate. Ito. Yan. Nung pandemic days, nung time na medyo maluwag-luwag pa ang ating kalsada, merong barrier. Ito, nakikita niyo yan? May barrier. Ibig sabihin yan, bawal pumasok yung mga malalaking sasakyan or even motor. Kahit papano. Anong year yan? 2020. Diba? At yung 2020 na yan, hanggang 2021, 2022, marami pang nagbibisikleta. Marami pa tayong kasama. Marami pa tayong nakikita na kasama natin na sa kalye. Nakikipagbakbakan din sa daan. Pero ang maganda noon time na pandemic days, tayo lang halos na nasa daan. Tayo lang yung sumisipa na hindi delikado ang buhay. 'Di ba? Ngayon, tingnan niyo itong 2024. Asan na? Wala na. 'Di ba? Yung safety natin,
unti-unti nilang binabawasan. So, ibig sabihin, itong bike lane na to, bahala na kayo sa buhay nyo, may bike lane na kayong ganyan. Para bahala na tayo sa buhay natin. Lalo pa, tinanggal nila yan sa EDSA. Promise. Tinanggal nila yun nasa EDSA. Napakalaking delikado noon para sa atin. Especially sa mga nagbabike to work. Parang, ano ba nasa isip nyo? Hindi naman kayo inaano ng bike lane. Hindi naman kayo inaano ng mga harang sa bike lane. Di ba? Bakit nyo tinanggal yan? Kasama naman kami sa nagbayad ng buwis yan. Yung bawat pilon na yan, yung harang na yan, buwis namin yan eh. Buwis din namin yan. Akala nyo ba kayo lang nagbabayad ng buwis kayo mga masasakyan? Kami rin Kami rin mga nagbibisikleta dahil bawat piyesang binibili namin, bawat kinakain namin sa restaurant na kinakainan namin right after namin magbike, may tax. At doon na pupunta yung mga binabayad namin tax. Dyan. Kayo. Tinanggalan nyo kami ng safety. Wawa naman kami, di ba? So, nabawasan yan. Sa madalit sabi, nabawasan yan. Walang ibang nasa isip ang gobyerno kundi paluwagin daw ang kalsada natin. Pero kasama sa pagpapaluwag, tinamaan ang ating kaligtasan para sa ating mga nagbabike to work. Meron pa ako isa ipapakita sa inyo. Ito. EDSA, nakita nyo na yan, di ba? Pagka rush hour. Siguro yung iba sa inyo hindi nakaka-relate kasi baka mamaya nakakotse kayo or nag-MRT kayo, ayaw nyo nagbabike kasi ganyan yung itsura. Pero ako, siguro sa 3 times a week, binabanatan ko yung ganyan. At nakaka-trauma yan. Sobrang nakaka-trauma yan. Alam mo yung pakiramdam mo na parang gusto mo na lang muna magpahinga bago mo ituloy yung pag-uwi mo sa bahay mo. Hindi maganda. Hindi maganda sa katawan kasi lahat ng nalalanghap mo usok. Kung papasok ka naman sa looban, baka maligaw ka pa. At ito yung pinakamabilis na daan, yung EDSA, para makarating ka ng mula Makati hanggang QC. Mula QC hanggang Makati o Makati hanggang Monumento. Pero paano kung ganyan ang itsura? Healthy pa rin ba? Hindi na magiging healthy yan kasi una-una, yung kaligtasan mo katabi mo yung mga motor. Pangalawa, wala ka ng ibang nalalanghap dyan, kundi mga usok ang sasakyan. Lalo pa yung mga motor na kargado. Patay tayo dyan. Hindi naman natin sinisisi mga motorsiklo kasi ako nagmumotor din ako. So, hindi ko sila sinisisi. Ang sa akin lang, magkaroon lang tayo ng partition. Iniingatan nyo yung safety nyo, ingatan nyo rin yung safety namin. Kasi once na madali kami ng motor, matutumba agad kami. Hindi naman ganun katibay yung balanse ng bisikleta, especially kung nakaklits kami. 'Di ba? So, pag tumama yung ulo namin sa gutter, iwanan nyo kami, kawawa naman kami. Paano yun ang mga nagbabike to work? 'Di ba? So, kung iniisip nyo ang safety ng bawat motorista, isipin nyo rin kami. Isipin nyo rin mga nagbibisikleta. 'Di ba? Sayang naman yung mga binabayad namin boys kung pababayaan nyo kami. Eto, kagaya na to. Ayan, kitang-kita yung bike lane. Tapos may nakalagay na bike lane na karatula dyan. Meron pa sasakyan. Kitang-kita, hindi magsisinungaling yan. Hindi magsisinungaling ang lente. Paano kami yan? So gagawin namin, makikipagsabayan kami. So, wala tayong magagawa. Kahit gustuhin nyo na paramihin ang siklista, wala kayong magagawa. Kung hindi tuluyan ng mawala ang mga siklista at gumamit ng bisikleta sa Metro Manila dahil sa ganyan mga sistema. Okay, meron ako ipapapanood sa inyo mga master, ha? Ulitin natin. Hindi lang naman EDSA ang dapat na ma-share. Hindi lang daw EDSA ang dapat ma-share. Dapat lang. Kasi marami mga inner roads.
kung mga major thoroughfare yan, talagang medyo kailangan natin ng share yan. Kasi yan ang pinakamabilis na daan pauwi sa tahanan at papunta ng trabaho. Ngayon, pati yung mga inner roads, dapat nilalagyan nyo rin ng, ng sharing the road. Hindi dapat puro kayo lang. Dapat lahat ng kalsada ay sinishare natin sa ating mga siklista. Kasi sa totoo lang, ito ang isa sa pinaka-viable. Ito ang isa sa pinaka may sense. Kita nyo narinig nyo. Ito raw ang isa sa may pinaka may sense. Alam mo, sa lahat na sinabi nito ni General Manager Torre, dito ako natuwa May sense talaga. Hindi mo pwede sabihin bisyo Hindi mo pwede sabihin hobby. Hindi mo pwede sabihin hobby lang. Kasi may sense yung pagbibisikleta natin. Siguro sa iba, hobby lang. Siguro sa iba, parang trip-trip lang. Pero itong bisikleta, mga nagbabike to work, gaya ng sinasabi niya, necessity to para sa atin. Tuloy natin Na gamitin natin. Because Manila is a very small city. This is a bikeable city. Kasi ang bisikleta, ang 20 kilometers. Ito, pinapatungkulan niya rito, Manila lang. Manila lang So hindi buong NCR. Kung Manila lang, at hindi buong NCR, dapat isipin nila yung buong NCR. Kasi sa NCR, ang may pinakamalaking populasyon ng mga nagbibisikleta. Sa probinsya, ilang beses na akong nagbike doon, hindi naman ganun karadikal kagaya ng traffic natin dito, yung traffic sa kanila. At the same time, may nakita akong bike lane sa mga probinsya. Gaya sa Batangas, may nakita akong bike lane doon sa city nila. At meron pa sa papunta kay Ilocos, meron ako isang nakitang bike lane doon, minadaanan akong bike lane doon. So, hindi lang dapat sa NCR, dapat sa kabuuan, ipatupad nyo yan. Napakaliit, napaka-iksi yan para sa bisikleta. Wala pang isang oras yan pag binisikleta mo yan. Kailangan may mga... Ang binabanggit niya rito, yung 20 kilometers, napaka-iksi daw nun. Talaga napaka-iksi nun. Alam nyo ba sa ibang bansa, ang bawat bike lane magkakakonekta. Halimbawa, pumunta ka ng dito sa atin, halimbawa lang, nasa monumento ka. Yung bike lane mula sa monumento, nakakonekta yon hanggang sa Makati. Konektado yun. Mula sa Makati, yung bike lane, nakakonekta yon hanggang sa Mandaluyong, hanggang sa Pasig, hanggang sa Maynila. Ganon ang dapat na koneksyon. Kasi sa ibang bansa, ganon. Sa Italy, ganon. Sa Paris, ganon. Yung bike lane nila, pati sa Japan, bike lane nila, konektado. Dito sa Pilipinas, dito sa NCR, pag tumawid ka ng EDSA, pagdating mo sa Muñoz, nawawala na yung bike lane. Pagdating mo sa Cubao, wala na yung bike lane. Pagdating mo sa Kamuning, kumaliwa ka ng Kamuning, kumanan ka ng Kamuning, kumaliwa ka ng Kamyas, kumanan ka ng Kamuning, wala nang bike lane. So hindi ko konektado. Kaya yung 20 kilometers, napaka-iksi niyan. Mula dito sa Quezon City hanggang sa Makati Ave, 15 to 16 kilometers lang yun Yun ang binabike to work ko. Napaka-iksi na nun. Pero wala kang konektadong bike lane. Yun ang dapat isipin nila. Yung connection ng bike lane mula sa isang syudad papunta sa isang syudad para safe makarating ang isang siklista. Kung gusto nila ng bike to work kung gusto nilang kung gusto nila na paramihin ang siklista na nagbabike to work at kung gusto nilang para palakihin ang komunidad ng mga siklista na gumagamit ng bike to work para maibsan ang traffic, dapat nilang ayusin yung bike lane ng point to point. Support system siguro. May shower room kapag dating sa opisina mo, may mapagbihisan ka. Hindi lang problema yan. Mga siklista kami. Sanay kami ng walang ligo. the kind of facilities na magagamit ng ating mga nagbabike to work para maging maayos naman ang kanilang pag-opisina at pagtatrabaho sa buong araw. Pagkatapos, Alam nyo
Okay din naman yung suggestion ni manager. Kaya lang, ang problema kasi, yung kumpanya din kasi, hindi na nila sinusuportahan yun. Hindi nila sinusuportahan ng mga bike to work. Kasi kung gagawin pa nila yan na bibigyan ng pampaliguan, dagdag gasto sa kanila yan. Tubig, sabon, yun ang iisipin nila. Alam niyo naman yung mga kumpanya na yan, ang gusto nila ay pabor sa kanila. Sila magbisikleta. How is it possible? Paano po siya kaposible na ma-implement dun sa mga driver natin? Advocacy yan, okay? The government can encourage them. We can suggest that laws can be passed or tax incentive. Advokasya. Speaking of advokasya, napakaraming mga community group dito sa Facebook na nagsasabi na advocate daw sila ng mga ganito, ng ganyan. Pero bakit hindi nyo i-advocate yung kaligtasan ng mga siklista? Puro kayo papogi. Ayaw nyong asikasuhin yung ipaglaban ang bike lane natin. Incentives can be given to businesses na magbigay ng ganyang mga facilities sa kanilang mga workers na magbabike to work. So mas pinupush ko talaga na Pinupush ko yan. May isa lang kasi tayong gusto ring alisin eh. Meron akong mga naririnig na ba't ayaw mo magbisikleta? Ba't ayaw mo maglakad? Ang lapit-lapit lang naman. Eh sir, nakakahiya. Baka sabihin nila wala akong pera. May mga Bakit ayaw ganun mo kasi- magbisikleta? Ako sasagot. Ako sasagot sa'yo ha. Kasi yung dahilan mo ito eh. Eh sir, nakakahiya. Baka sabihin nila wala akong pera. May mga ganong klaseng mindset pa. So, Hindi yan. Manager, kokorek lang kita ha. Hindi yan ang dahilan. Bakit ako magbabike? Eh wala namang bike lane. Bakit ako magbabike? Eh delikado ang buhay ko. Dahil sa mga motorista. Walang safe lane. Yan ang sagot. Hindi yung dahil baka isipin wala akong pera. Hindi namin iniisip yun. Dahil kapag nagbibisikleta kami, manager, napakasaya namin. Dahil pag nagbibisikleta kami, mga manager, kami ay parang malayang malaya. Mapa-bike to work man, o mapa-tour o hobby, napakasaya namin. Walang nag-isip na baka wala kaming pera. may mga ganong klaseng mindset pa. So, pati yan, gusto nating tingnan kung paano Hindi yung natin mindset mawala niya. yan. Hindi yun yung mindset na sinasabi mo ang iniisip namin. Ang iniisip namin yung kaligtasan ng pamilya namin. Bakit hindi ko pinagbabike ang anak ko? Kasi delikado. Pero kung may bike lane na safe, pagbabiking ko yung anak ko kahit nag-aaral pa ang anak ko. That is just counterproductive to what we want to achieve. Kasi ito si manager, hindi nakakausap ng totoong siklista to eh. Hindi kinausap ng heart to heart na isang siklista to. Pero kung makakausap to ng totoong heart to heart na siklista, baka magbago yung pananaw niya. Kasi hindi naman siya siklista eh. Pulis yan eh. Diba? Pulis si manager. Kaya hindi niya alam ano yung dilema. May naririnig daw siya. May nalaman daw siya. Hindi yun ang mali yung nalaman mo na yun. Mali yun. Kahit sino siklista. Pag tinanong mo ang isang siklista, bakit di ka nagbabike? Hindi sasabihin sa iyo ng siklista na, kasi baka isipin nila, wala akong pera. Mali. Hindi po yun ang dahilan. Tanungin nyo kung bakit hindi nagbabike yung iba. Dahil traffic. Saan nakakita, nakabike ka, naka-traffic pa. Diba? Saan nakakita, nagbabike ka, delikado pa ang buhay mo. Yun ang dahilan ng iba. Yun ang dahilan namin. Kaya natatakot kami yung iba na magbisikleta sa sobrang busy roads. Pero dahil kami, matatagal na kami siklista, labang kami. Fire kami kahit saan. Pero yung mga bagong siklista, para paramihin mo yung mga nagbabike to work, palakihin nyo muna yung bike lane at magkaroon ng safe lane. Ang panawagan ay para sa mga workers at sa mga business owners din mismo, no? Na magsuportahan para magawa natin itong bike to work into reality. Because marami Simple lang yan. Maglagay ka ng maayos na bike lane. Yung safe na bike lane. Yung tipong hindi kami mangangamba. Yung hindi mangangamba ang lahat ng tao, lahat ng siklista na gumamit ng bisikleta sa trabaho nila kung meron silang bike lane. magagawang maganda para sa ating bayan. Una, sa ating kalusugan, sa mga tao mismo, personal. Alam na natin yon. Healthy ang pagsa-cycling.
Pero hindi magiging healthy ang pagsacycling kung mamamatay naman kami sa daan. The way of maintaining yourself, no? It's a good exercise. Pangalawa, reducing pollution. Pangatlo, personal role ng ating mga producers at mga cyclists, makakatipid ka, libre ito eh. Yun. Doon tayo hindi dang umagri. Makakatipid daw. Kayo ba? Agree ba kayo? Pag nagbisikleta, makakatipid? Parang hindi naman yata. Kasi based on my experience, tsaka based sa experience ni Joam Amado, ni Dub Biker, tsaka ni Barik, yan, ayun ang mga hindi nakatipid sa pagbibisikleta. Napakagastos magbisikleta. Pero totoo naman, kigasay lang yun. Yung pagbibisikleta, nakakatipid, syempre, pamasahe, di ba? Medyo malapot-lapot ka lang pagdating mo sa trabaho, pero napakasaya magbisikleta at nakakatipid naman talaga. And most importantly, ito ay para sa ekonomiya rin natin na hindi tayo masyadong car-centric, hindi tayo masyadong puro na lang bawat galaw kailangan natin ng sasakyan na lalong nagpapasikip at na counterproductive na rin ang sobrang traffic sa ating mga major thoroughfares. Okay. So, isipin nyo to mga kuya. Yung sinasabi niya na para maibsan ang traffic, dati ng issue yan eh. Dati ng problema yan. Dati nyo na isinulong yan. For how many years? Lagi nyo sinasabi na bisikleta ang pinaka-the best na way para maibsan ng traffic. Pero bakit di nyo ginagawa? Bakit di nyo kami ginagawa ng paraan na i-continue yung magandang ginawa na yan nung pandemic days? Oh. Napakaganda niyan. Alam mo, laking pasasalamat ko nga nung time na nagkaroon ng carousel. Laking pasasalamat ko nagkaroon ng carousel dahil hindi na namin katunggali yung mga pasahero sa EDSA na biglang haharang ang bus tapos biglang magsasakay. Lahat ng mga pasahero nasa bike lane. Hindi na namin naranasan yon. Napakaganda nun. Napakaganda ng ginawa ng gobyerno sa carousel na yan. Promise para sa mga siklista. At para na rin sa sa traffic congestion sa EDSA o kung saan man. Napakaganda nun. Kung bibigyan nyo lang kami ng bike lane kagaya ng 2020, palagay ko marami kayong mahihikayat na siklista. Pero kung tatanggalin nyo to, alam nyo kalalabasan? Eto. Nakakalungkot lang kasi na yung sarili nating, yung alam mo yung safe lane, yung safe lane natin, sayang eh. Doon tayo umaasa na kahit papano, pag dumaan tayo doon, ligtas tayo makakauwi. Pero eto, cyclist dead after avoiding van parked in a bike lane. Akala nila parang hindi totoo na yung bike lane para sa mga siklista. Kasi walang mandato ang gobyerno na gawing patakaran, gawing i-implement ng maayos na kapag ka nasa bike lane ka, bawal kang pumarada sandali. Kasi pagka nasa EDSA ka at may nakaparada sa bike lane, titingin ka sa kaliwa. Paano kung bigla kang marami kang iniisip, tapos bigla nawala sa loob mo na tumingin sa kaliwa? Pag kaliwa mo, meron palang parating na motor. Ang mga motor mabilis. Mga sasakyan ang bibilis. Tinamaan ka na. Patay ka. May bike lane ka nga. Pero yung mga sasakyan naman, mga irresponsable. Wala rin. Diba? So, parang kung iisipin mo, paano nyo pararamihin kung wala namang bike lane? Paano nyo pararamihin ng siklista ang mga bike to work kung wala namang siklista? Kung wala namang bike lane. Kung wala namang safe na lane. Nagagets nyo? Gusto nyo mag-imbita ng maraming bisita pero wala namang kayong pagkain. Hindi enough yung pagkain nyo. Yun yung logic nun.
Nagigets niyo yung logic ko? So, kayo, tingin nyo, pabor ba kayo doon sa sinasabi niya na bigyan ng safe lane at sinasabi ni General Manager na hikayatin? Sa tingin nyo ba, paano natin mahihikayat ang mga kapwa natin na gumamit ng bisikleta papunta sa trabaho? Alright? So, ayun lang. Gusto ko lang i-emphasize kasi dito sa episode na to na ang pagbibisikleta, may kaangkop na pagpaplano yan. Kung gusto nyong dumami kami, bigyan nyo kami ng maayos na linya. Bigyan nyo kami ng maayos na pwesto, bigyan nyo kami ng maayos kaligtasan. Kaligtasan na lugar ng aming pagbibisikletahan. Okay, hanggang doon lang muna po tayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sabi sa inyo, sandali lang yun eh. Okay, so kung nagustuhan mo yung topic natin na to mga master, ay mag-follow ka na rito sa ating mga socials at unti-unti na tayong dumadami at patuloy tayong dumadami. Alright, shoutout muna kay Ate Fe Lozano, kay Kuya Junel, maraming salamat sa inyo. Shoutout sa ating mga partners. Yan, Cycle Art, Pops Bike Shop, Bikery, Lagalag, Pack Gear, Stingray Therapeutic Spray, Mond Inc. Tattoo, GPT. Alright, maraming salamat. Hanggang dito lang muna po tayo. Palagi tandaan, mahirapan pero hindi susuko. O siya nga pala, baka nasa Sorsogon kami sa February. Etong February na to. February na pala ngayon. So, kung di kami nasa sa Sorsogon, baka mag-bike camp kami. Hindi ko pa alam. Basta i-announce ko. Okay? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Batangas ha, mga master. At palaging tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ako po si Papa Jack. Ciao. Kinakatakot ko yung ride